Hello, ako nga pala si Jeya. Nakatira dito sa Japan. May 3 anak. 2 ay normal at ang isa ay special needs. Ang anak kong special needs ay kasalukuyang nasa ospital, nagpapagaling ng bed sore. Dinadala ko siya at chinecheck ang kalagayan. Ngayon na walang anak ko sa bahay, marami akong realization. Biglang nag-shift ang pananaw ko sa buhay. Dati gusto kong magawa lahat ng naisip ko, kayanin lahat kung ano ang naisip ko dahil strong ako, kaya ako lahat ng bagay ano man ang maisip ko kahit pa may anak kong ganito kalagayan. Natuto ko mag-slow down, babaan yung expectation ko sa sarili ko. Nung nagka-bedsore ang anak ko, nawalan ako ng gana. Mga time na nilalagnat siya, nagkakaroon din ako ng anxiety at bumalik ang insomnia ko. Ngayon kasalukuyan nagpapagaling din ako. May doktor prescribe me na gamot sa anxiety and insomnia. Malaking tulong sa mentality ko ang pag-inom ng gamot. Lalo na yung nagkakatrauma ako. Pag tuwing gabing nilalagnat siya, natutulungan akong kumalma. At bilang isang tao, meron din akong hangarin sa pansarili ko, hindi lang sa pag-aalaga ng anak ko. May mga time na nawawalan ako ng gana gawin ng mga bagay na kailangan kong gawin. May mga plano ako na hindi na pagpapatuloy dahil sa nagiging kalagayan ng anak ko. Pero unti-unti akong bumabangon at gawin yung mga bagay na tulad ng paglilinis, pag-aasikaso, at lahat ng mga gawaing bahay. Nirealize ko na mag-slow down at minsan i-cherish yung mga bagay with my kids at mas lalo ko pang pagigihan ng pag-aalaga ko sa anak ko. May tumutulong sa akin sa pag-aalaga sa anak ko. Nandiyan ang healthcare team para i-guide kami mag-ina. At ang tanging magagawa ko lang para sa sarili ko, para hindi ma-pressure ay mag-slow down at kumilos ng paunti-unti. Lagi kong sasabihin sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko, and I'm always say to myself that I'm worth it because my kids needs me to be strong and want to be happy for my kids. Dito kasi sa Japan, walang sayote, walang papaya,
Yung ginagawa ko, nag-iimbento ko ng tinola. Since na hospital yung anak ko, then nagkaroon nga siya ng bed sore. Ang dami kong naging realization sa buhay ko na mag-slow down. Kasi may mga time na masyadong alam mo yung parang paniniwala ko sa sarili ko, strong ako, na kaya kong gawin lahat kahit na ganito yung sitwasyon ko. Na-realize ko na huwag kong ipilit ang mga bagay na kahit paniniwala ko sa sarili ko ay kaya kong gawin. Kasi minsan hindi naaayon sa mga sitwasyon. So ginawa ko, nag-slow down, nag-unwind, then nagmuni-muni. Then naisip ko na biglang nag-shift yung paniniwala ko sa buhay ko na mas maganda yung hindi mo pinipilit yung bagay. Kasi kapag once na hindi nag-work, mawawalan ka na lang ng gana sa lahat. So, yun yung naisip ko na baguhin yung pananaw ko sa buhay. Pero yun sa pagbabago ng pananaw ko sa buhay, parang napaisip ako na mas okay ako sa ganito. Mas okay yung ganito na hindi ko pinipilit yung mga bagay-bagay. And sinasabi ko sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko. Na hindi ko man magawa yung ibang desire ko sa buhay. Hindi ko man siya magawa ngayon. Hindi ko man magawa yung ibang bagay na yung mga dream ko. Halimbawa yung, kasi baker ako, I have a side business. Gumagawa ko ng cakes. Minsan, hindi ko na pagpapatuloy kasi dahil sa sitwasyon nga ng anak ko. Pero iniisip ko ba din sa sarili ko na yung ginagawa ko, hindi lahat ng tao ay magagawa. Kumbaga, sinasabi ko pa rin sa sarili ko, I'm proud of myself as a mom because I'm doing my best for my son. And sa mga nanay na katulad ko, minsan may mga time talaga tayo na kine-question natin yung worth natin. Na kung ginagawa ba natin yung mga bagay, ginagawa ba natin yung mga bagay na maayos or kine-question natin sa sarili natin. Pero sinishare ko yung thoughts ko na sana maisip niya na we are mom, na as long as our kids is nasa mabuting kalagayan dahil sa pangangalaga natin, yung satisfaction, yun. Makita lang natin yung maayos yung anak natin, okay na tayo. Yun yung maging unang isip natin. And i-cherish natin yung mga bagay, yung moments with our kids. I-cherish natin yun kasi yung moment na yun mahalaga kasi lumalaki sila, anak ko normal lumalaki sila. And as a special needs mom, di lahat ng tao kayang gawin yung ginagawa natin. And magkaroon din tayo ng time to take care ourselves and to pause, to slow down. Huwag natin ipilit yung bagay na kahit paunti-unti
ayun. Salamat po sa nanood ng aking video hanggang sa ending. Salamat po. And sana nag-enjoy kayo sa aking video na shinare. And to all moms na katulad ko, God bless. And take care of yourself. And sana hindi maisip nyo na hindi lang kayo lumalaban. Marami tayo. Hindi lang kayo nag-iisa sa laban. Marami tayo. Ayun po, thank you for watching, and sana mag-subscribe po kayo sa aking channel and click the notification bell para maging updated po sa magsusunod na video. And yun po, salamat po. Bye-bye!